At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matapos ang ilang buwang pagkakakulong, muling nakalaya si dating Senator Antonio Trillanes ngayong araw matapos magpiyansa sa kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, ito ay patunay na wala umanong matibay na ebidensya laban sa kanya, subalit maraming kritiko ang hindi natuwa sa mabilis na paglabas ni Trillanes na nila'y tila paulit-ulit na nakakalusot sa batas. Sa kabila nito, nanindigan ng dating senador na handa siyang harapin ang anumang kaso para lang mailantad ang katiwalian sa pamahalaan. Samantala, nauwi sa mainit na palitan ng salita ang sesyon sa Kongreso matapos umunong mapahiya ni Senator Rodante Marcoleta si dating Senate President Vicente Tito Sotto. Ayon sa ilang saksi, tinangkang sumabat ni Sotto sa diskusyon ngunit agad siyang pinutol ni Marcoleta sabay sigaw ng manahimik ka. Dahil dito, nagulat ang marami at tila napahiya si Sotto sa harap ng publiko at mga kapwa mambabatas. Hindi nagpatinag si Marcoleta at idiniin na hindi siya magpapastorbo sa gitna ng kanyang pagsisiwalat ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng ilang ahensya. Giit niya, walang sinuman kahit dating opisyal ng Senado ang makakapigil sa kanya na magsiwalat ng katotohanan. Samantala, nananatiling tahimik si Sotto matapos ang insidente ngunit ayon sa kanyang malapit na kaibigan, hindi niya ito palalampasin. Sa ngayon, magkahalo ang reaksyon ng publiko sa dalawang magkabilang issue. Ang muling paglaya ni Trillanes at ang tensyon sa pagitan ni Marcoleta at Sotto. Para sa ilan, sinyalis ito ng patuloy ang bangayan at politika sa loob ng gobyerno. Samantalang para sa iba, patunay itong mas nagiging matapang ang ilang mambabata sa pagbubunyag ng katotohanan. Patuloy namang inaabangan ng taong bayan ang susunod na hakbang ng dalawang panig habang nananatiling mainit ang eksena sa politika ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan kasi parang mali, parang ganon. Well, siya very open naman siyang sagutin kung magkaka-impeach, kung may trial. Open, ano na siya dun eh, handang-handa na. Kaso lang parang mali. Kung sasagot ka, dapat sumagot ka sa tamang paraan. Parang ganon yung sabi niya sa usapan nila. Kasi hindi man niya ako kinakausap ng malalim eh. Pagbaklaan lang kami nag-uusap. So, hindi ko masyado naiintindihan yung Ano sinasabi. talaga si Inday, no? By the book. Oo, By the totoo. Talagang sabi niya, By the book. okay. Parang ganito yung sabi niya. Ha, totoo ba yan? Sabi niya. Tapos sabi ko, sabi ni Amy, magsasara na kami ng ano, hindi ko na talaga maalala. Basta ang reaction, si Amy magsasara na daw yung Senate. Tapos si Inday, ang reaksyon niya, totoo ba yan? Bakit pa tayo naghahanda? Sabi niya doon sa, alam mo naman, abogado ko si Raymond, yung kuya niya. Si Sig. So ngayon, yun yung narinig ko. Sabi nga, bakit pa kami naghahanda? Mali ang ginagawa nila, parang gano'n. So, honestly, dun pa lang, parang nakita niya na parang, ayoko yung magsabi na, pero parang feeling niya, sinabotahin nila yung sarili nila. Parang may gano'n eh. Kasi, bawal daw yun. Hindi daw pwede yun. Malalabag daw yun. Okay na sana, may nakakasana, parang ganun. Bakit gaganunin pa? So, something like that. Yun yung alam kong ano. Okay Parang sana. Sinasabi mo direct, parang at the onset, ang feeling ni Inday, parang wala to, ganyan. No. Gusto niya mag-explain. Gusto niyang mag-explain. Though, hindi ko na sasabihin kung sino. Though, sa usapan na yon, ang sabi ng taong yon, Inday, wala silang pakialam sa trial. Alam mo naman yung mga pink at mga dilawan. Ang gusto lang yan, stage para siraan ka. Gusto lang nilang iangat yan doon para makapanloko ng tao, yung masira ka, paulit-ulit nila yung gawin ng ganyan. Sabi naman ni Inday, confident naman siya na may pagtatanggol niya yung sarili niya, may pagtatanggol siya ng mga abogado. Nung time na yun, nagbabawas kasi siya, sobrang daming gustong mag-abogado sa kanya. So sa lagay na yon, yung mga abogadong yon, nagbawas na, i-eliminate siya. Oo, so ako, ang sabi ni Inday, bakit nila ginawa yon na ma-jeopardize yung
I mean, masisira yung plano nila. So, hindi niya rin masyadong gets. Ang stand niya, okay siya sa trial. Kasi abogada siya, naniniwala siya na lalabas ang katotohanan kapag may trial. Alam niya kung paano Tama. dalhin ng sarili niya. Yun nga lang, okay siya. Di ba naalala niyo, sabi niya, sige, mag-bloodbath na tayo, ganyan-ganyan. Di ba? Parang, tapos biglang mali pala. Finally, nagkaisa na lahat ng mga legal niya na nagsasabing mali. I mean, okay siyang makipaglaban kung sa tamang paraan. Huwag siyang makipaglaban sa mali kasi hindi tanggap ng prinsipyo niya na sasagot siya sa mali. Parang ganun yung basta ganun. Basta ganun siya. Basta sa tama siya. Okay siya makipagbakbakan kung okay. Parang that's how I recall those things. So, yung nagtatanong na ang galing no nag-advise sa kanya, it was not advice. It was the Vice President's own wisdom who actually parang nag-initiate ng move na yon na sa Supreme Court. Kasi nakalimutan ko, abogada pala siya. No moment na yon, yun yung nagbukas sa akin. Oo nga no, sabi ko, tama. So ngayon, nung ganyan nga yung nangyari, chinat ko siya, sinabi ko, nung lumabas yung nung Supreme Court, na tama pala VP, tama ka, ganyan-ganyan. Tapos ang reply niya sa akin, yung emoji na naka-roll eyes, kasi parang pinagdudahan ko daw yung, yung hindi Yung wisdom abogado. niya. Oo, sabi niya, di ka pala naniwala sa akin, sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman naintindihan yan eh. Sabi ko, tsaka ikaw ang sabi mo, gera na. Si Amy ayaw niya. Sinabi ni Senator Amy, nga daw yon mali. Siya, anong sinabi ni VP, yun naman yung kung makikipag-away. Kaso lang sabi niya, makipag-away tayo na hindi tayo mukhang tanga. Alam nga makipag-away tayo, mali naman yung pinapasukan natin. So tama si Sas, by the book talaga si VP. I know, yun yung medyo formal si VP sa ganyan, sa mga batas-batas, sa mga yun. So, ganun ang... Nako, mabigat ho yan mga kababayan. Kaya para dun sa mga nagpaparatang na magnanakaw itong si Vice President Sara Duterte, dinispal ko niya yung mga confidential fund niya. Hindi ho yan gagawin ni VP. By the book ho yung alin na yan. Ngayon, pagka yan medyo lilihis doon sa rules ng confidential fund o kung ano man yan. Kaya nga kahit hindi siya magpaliwanag, napakalaking kabalbalan ho yan. At talunin nyo na lang siya sa sa 2028. Ano pa yung impeachment na yan, di ba? Kahit hindi ho siya magpaliwanag, tayo ho dito 110%, 10,000% na yung si BP, lahat ng aligasyon, akusasyon, paratang sa kanya sa confidential fund, pawang kasinungalingan lamang. Siyempre, continuation ho tayo sa naging balagbagan kahapon. Diyan sa saganang mamamayan. Hindi pa tapos itong si Mr. Chocolate. Ganda ng damit niya, kulay chocolate no. O sige na, maraming salamat Ma'am Sas Rugando Sasot, dito kay Direk Daria, pati dito kay Ma'am Joey DeBib. Mega love shoutout sa lahat. Maraming salamat Talaga naman oo. Ito dito tayo kay si Trillanes nakapag-bail. Yan ang ba sinasabi natin? Nakapag-bail na ho itong si Trililing. Walang kwenta yung 18,000 na yan. Walang kwenta yung 18,000 na yan. Ito po. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila, yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yung kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw Oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago? Hindi ito bago Nandun na sa rules. Sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Di magsapatos ka, di ba? Opo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun Walang
Mahiya na naman itong si ito kasi si Soto kung ano-ano, parang naglilital Miss Philippines eh. May kasabihan, yun kasing kasabihan na nauso yan sa sa Senado pagka meron, anong kasabihan mo? Dito ka. Yung bata, yung 5 taong gulang, kasabihan. Ganon. Pambihira talaga. Tayo may kasabihan tayo dito sa PH Update. Makinig kayo ha. Ang kasabihan natin dito, makinig kayo kay Marcoleta. Hindi kayo maliligaw. Yeah. Halimbawa, sinabi niyang magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi ho. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Yeah. Iniingatan ka pa nga eh. Dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oho. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka Box muna. populi, wala nang tayong box. Ito mamaya. Mamaya konti, oo. Doon sa sinasabi na... Teka muna. Yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matuloy. Mainit ang ulo nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mag-box na tayo! Ang box dito, kailangan bang, sa tingin nyo ba, kailangang ibalik sa school bukol sa One Ball University itong si Tito Soto? Kung yes, ilagay nyo yes dyan sa comment section. Kung no, punta kayo doon sa page niya tapos murahin nyo siya. Ulan, di ba? Oo. Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Oo. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan na mag-MR. Nasa sa'yo yun eh. Para bang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May gano'n eh. Hindi kita binabawalan Na pumarada dyan. pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Pia Cayetano. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanliligaw sa'yo. Talaga namang... Talaga bang... Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung 4 na masaya eh. Hindi mo talaga type. Oo. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na... Siguro, ayaw mo nang maistorbo ka at sari, naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, tinapat mo na. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang ganun. Oo, naman na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mo, ikaw ay magustuhan pa. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya Tinanggap niya pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako kahit papaano makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod ko. yun pala yung 4 Sabi ko, sabi niya, sige. You file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Hindi pa bayaan mo silang mag-MR. Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin Jensen na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema. Napanood ko yung interview nitong si Soto dito kay Manong Ted Quezon. Nung tinanong ko naman siya, mag-Suprema, ang Korte Suprema, binaligtad nila decision nila, hindi naman sila makasagot. Nakasagot. Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, malabong mangyari yun. Sige, tingnan natin. Kung mangyari, yan na nga. Kagaya nung dismiss, binibidaw mo. Binibidaw niya yung dismiss para lamang ego. Ego na lang yun. Tipong napahiya kasi siya Yung tipong alam na niya na in-archive yung impeachment pero binibida niya yung dismiss. Kaya daw siya hindi pumayag sa dismiss. Kaya daw feeling niya ngayon, half winner siya. Diyan siya nangyari na yan. Hindi. Yung dismiss at archive, iba lang ang salita ng dalawa na yon pero halos parehas lang yon. Yung pagpapadala diyan sa archive, diyan sa impeachment na yan, kumbaga nagurgur na rin ho yan mga kababayan. Nakalibing na
kumbaga, kaya nga, ano bang nangyayari pagka-dismiss, anong nangyari? Patay. Pagka pinadala dyan sa archive, anong nangyari? Patay din. Kaso meron lang pag-asang buhayin. Yun lang. Pero habang ngayong mga oras na to, nakahimlay na. Ika nga, matagal na ho silang hindi nga nakaburol eh. Hindi nga ganun eh. Ano na talaga eh, sinimento. Di ba? Hinagisan na ng mga bulaklaki ang ano na yan. Tapos na, finish na. Ngayon, ang ano dito, yung inaasahan nila na mababaliktad na sitwasyon, malabo kong mangyari. Kasi yung mga nagsasabi na, ay nako, ano yan, merong chance na mabaliktad yan, yung tipong, eto yung jurisprudence, oh. Oh, eto, tingnan nyo, oh. Oh, unanimous, tapos naging binaliktad yung desisyon. Sumagot ang Korte Suprema. Mga kababayan, doon sa mga sinasite na jurisprudence ng alin yung lukarit na yan, hindi mo totoo yan. Hindi unanimous ang decision dyan. At dito sa video na to, ipapaliwanag nitong si Senator Rodante Marcoleta kung ano nga ba ang unanimous. Kasi itong si Soto sinasabi, hindi naman unanimous eh. O yung iba isa nag-abstain eh. Yung isa wala naman eh. Oh, dito malalaman natin mga kababayan kung anong ibig sabihin ng unanimous. Preme. Aha. Pakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, ayan sinabi nila dito na nag-file na ayun on the motion for intervention. Meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, ayan yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Oo. Ang ibig sabihin yan, may emphasis. Kaya May kung emphasis. ikaw, Kung sa salitang kanto, merong ika nga diin. Di ba? Merong diin. O pagka meron kang kinikwento tapos papasok ka sa punchline, di ba? Yung punchline mo, yun kasi yung yun kasi yung ika nga kakarga dun sa lahat ng sinabi mo. Yung punchline mo eh. Di ba? Dito sa ilinabas na statement na to ng Korte Suprema, this decision, nakabold eh. Ibig sabihin, pagka nakabold yan, merong pasigaw yan, merong diin yan. This decision is immediately executory. Ganun mo yun, may punchline. Pero dito sa sinasabi natin na to, walang punchline. Si Senator Rodante Marcoleta lang ang merong punchline. Sen. malakas ang pakiramdam mo, Oo. mapapansinin mo yan eh. Di ba? Tama. May MR na. Correct. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory. Sen. Correct. Ayaw na nga niya lang sabihin, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, di sige, mag-file ka. Aha. Ikaw Pero ba? wala na. Magpa-file ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Ganon. Basta laban pa rin tayo. Aha. Yan yung mga katwiran ng isang senador. Hindi niya komot sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Yo. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Aha. Si Rizal. Bayani po sa digmaan ito. Si Dr. Jose Rizal, sabi niyo, wala na yan kanya. Aha. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong kanya. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh. No? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Yan. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi yung FPJ kasi Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. No? Opo. Yung FPJ kasi, tahimik yun eh. Opo. Walang optics yun eh. Di ba?
At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon. Yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa rekado ng Storya, ng sa istorya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay. Pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Yung mga naunang mga pelikula. Siya ng kabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... Parang chess. Mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalaban kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jet. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood niyo ba yung pelikula ni Lito Lapid? Ba? Guerrero. Ayo. Cuadro de Alos. At saka masaya kahapon, ha? Hindi, no isang araw. Isang araw. Viral Hindi ba yung nakalagay, Guerrero, nasaan ka? Kaya yung Hieronimo. Ayan, Ha? Isip-isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong populi dito. Ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang... Talo ang Pilipino. Talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo. Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara ang mga paratang sa kanya. Yan ang hirap pagka ganyan. Ang palaging iniisip ang Pilipino. Kung ba iniisip nyo Pilipino, ipagpalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Palagay mo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon, 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran dyan? Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo, hindi sa 1 trillion, talon-talo. Ang sinabi ko naman sa kanila, pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po ilang lingwahe ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Lagdos. Sa Kapampangan. Sa Kapampangan, Magadto. Sa Ilocano. Marakusol. Yan. Sa Waray. Maratudtud yan. Bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay bagitong neophyte na congresswoman. Yun naman yan. Akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito Ibang klaseng korte na ito Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tinderong matitino. Sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz,
o sa Aklan kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado kahit naman sino eh. Hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ako. Hirap na akong mamamaya. Papakainin pa ako ng hilaw. Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Ayun. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay na. Maikli, 6 months na lang eh. February 6. Di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Yun kasi iniisip nila kagad eh. Lalo na yung mga bubulong. Nako. Yan ang hirap kasi. Akala mo naman itong si Joel Chua, pagka nag-umpisa ang impeachment, akala mo automatic panalo kagad sila. Akala nila masisiraan na nila si VP Sara pagka nakuha na nila ang entablado ng impeachment court. Dito pa nga lang Dito pa nga lang sa pagdesisyon ng Korte Suprema, dito pa nga lang sa paglibing ng Senado dyan sa impeachment, talo na kagad kayo eh. Napapanood natin, nakikita, nababasa natin yung komento ng ating mga kababayan kaugnay dyan sa partikular na issue na yan. At base sa ating nakikita, ang nananalo dito, pagdating sa naratibo, pagdating sa optics, yung ali na hindi nagsasalita. Itong si Bonjing, salita ng salita, pinagtatawanan lang siya sa social media. Naiintindihan naman ho natin, no? Baka yung algorithm, pinipid sa atin, yung mga nasa interest lang natin. Hindi ho. Nagpupunta ho tayo doon sa mga mainstream media. Nagpupunta tayo sa News 5. Nagpupunta tayo sa GMA. Tinitignan natin yung mga post nila kaugnay dito sa particular na issue na to. At base sa ating nakikita at nababasa, hindi na nanalo ang kampon ng kadiliman pagdating sa naratibo, pagdating sa optics at dito sa issue na to ng impeachment. Panalo yung si Vice President Sara Duterte dahil kanino? Hindi naman no dahil kay Senator Rodante Marcoleta. Kahit kahit anong husay ng pagpapaliwanag mo, kahit anong galing mo, kahit anong pagiging abogado mo, kung wala ka sa tama, pagtatawalan ka lang ng sambay ng Pilipino. Ngayon, kung hindi ka naman kahusayan, kagaya nitong si PH, pero itong si Senator Rodante Marcoleta, magaling talaga yan. Meron, kahit ano pong paliwanag mo, madaling maintindihan ng taong bayan eh. Anak ng toko, ba't pinagpipilitan nyo? Sasabihin nitong ordinaryong Pilipino, teka, parang mga gago to. Di ba? Pwede naman pala sa February, ba't nag-iiyak kayo? Disampahan nyo na lang sa February. Doon pa lang nangyayari na sila sa ating mga kababayan. Doon pa lang nakikita na ng ating mga kababayan na talagang pamumulitika lamang yung gustong gawin na yan, itong si Bonjing, di ba? Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh. Wala naman silang ang kanila lang. Si Sergeant naman eh. Meron panalo yung mga bumubulong. Malimit yan, nagkakapiyan sa Okada. Paglabas nila, meron dala-dalang mga mabibigat na maleta. Pakinabang nung naka-impluensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata na sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin